Kuya Jonas, kumusta? Aba! Pero Kuya Jonas, sa sitwasyon mo parang pwede ka na mag-asawa. Tawa si Kuya Jonas oh. So, ikaw Kuya Jonas, kapag kumakain ka naman ng mga gulay. Anong gulay kinakain mo? Simulchiyo. May mga kaibigan ka pinupuntahan? Ano pangalan? Tuntong ho. Tuntong. Antong? Daan na kami ng hardware para magawa yung bahay mo. Naayos ba yun sa'yo? Ito tayo. So guys, welcome back dito sa ating channel. At for today's video, andito tayo ngayon sa Batangas City. Ngayon na lang ulit kami dito nakapasyal kay Kuya Jonas. Ayan, nakita namin siya na naglalakad pa uwi yata dun sa kanila. At syempre, alam ko naman na wala akong natatanggap na masamang o hindi magandang balita sa kanyang nanay na, for example, si Jonas bumalik po sa dati. Kaya sabi ko okay si Jonas, kumbaga tuloy-tuloy na talaga yung naging paggaling niya. And then ayun nga, nakita ko naglalakad. So nakita kong okay na. Pero para mas malaman natin, putahan natin, bisitahin natin at kamustahin kung ano na yung mga pinagbago ni Kuya Jonas. Tara, samahan niyo po ang team at punta na tayo dun sa loob niya. So tara guys, at baba na tayo dito sa pababa kasi itong lugar ni Kuya Jonas oh. Andun siya sa tindahan nila mama niya. Mukhang magaling na nga si Kuya Jonas ano? Kaya parang nakikipag-usap na kasi kanina may dumaan na may nagtitinda, kinakausap niya eh. So sana makausap na natin siya. Kung kilala pa tayo ni Kuya Jonas. Ang tanong, Kikilatisin sabi. kikilatisin. Oh, tagal-tagal tayo dito kapunta dito, may buwan niya rin. Baka may halo-halo dito si nanay. Hello po. Kumusta po? Bibili kami ng halo-halo, baka meron. Makalatot ako. Kuya Jonas, kumusta? Aba! Tabaw mo na. Kumusta kuya? Okay ka naman? O tayo? Mainit po kasi doon sa tayo. O dito na lang. Kuya Jonas, mainit yan. Dito ka na lang. Anong pinagkakabalahan mo kuya? Ha? Wala. Dito ka lang. Hindi ka pa ulit namamasada. Hindi pa. Masada ka na ulit. Hindi ba kaya? Hindi pa kaya. Okay lang. Hindi mo pa kaya, huwag mo munang puwersahin, huwag mo munang pilitin. Ano mo lang, dito ka lang kay mama mo. Pero tumaba ka. Laki ng tinaba mo. Baka naman ma-high blood ka naman. Mag-jeta ka naman, baka naman mamaya ma-high blood ka naman. Blood. Kumusta na yung niya, naggagamot pa rin si Kuya Jonas? Kanina kinuha ko ang turok sa Patrick's. Kung ginawa niyo. Pero yung gamot niya, dire-diretso pa rin. Wala na, turok na lang. Turok po, akin muna inano sa turok. Hindi ko pa po napacheck up ulit. At isang pinababakat yung aking asawa nakiusap lang sa doktor. Sabi ko yung turok na lang na po. Kanina po kinuha ko, baka mamaya lang ituturok ang patingin sa kama. Grabe. Hindi din kasi agad nagre-reply yung doktora pag kaya kayo hindi ko din na hindi agad nasagot. Hindi agad nasagot. Ang dami ko pong message sa kanya sa totoo lang na eh. Hindi pong akin, ilan na? Buti isang araw ako hindi nag-okay sa akin. Sabi ko, kukuhanin ko na lang sa Kasi nga po, ang dami ko din sanang gustong mapaturukan kaso wala namang sumasagot. Pero kamusta naman ang pakiramdam mo Kuya Jonas? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Kumbaga, sa ngayon wala nang gumugulo sa isip mo. Wala na. Galing na talaga si Kuya Jonas. Kaya pero dapat Kuya Jonas dire-diretso pa rin yung sa turok. Okay lang naman sa'yo na tinuturokan ka. Okay lang, kaya mo. Kaya mo pala yung turok mo. Sanay na si Kuya Jonas, sa tagal ba naman itong tinuturokan? Sanay na. Ano lang na yung pinagkakaabalahan niya dito sa inyo? Wala po, di po sa umaga, hindi pa po sa amin natulog. Hindi pa kakagising, pupunta na sa kanyang nanay, kukuha na ng para sa baboy. Dating nagwawalis-walis po dyan. Walis-walis, huwag palagi ng pupunta doon. Nagwawalis, nangangahoy. Hindi, inuutos-utosan ko na nga ang... Ganda po yun, para nalilibang-libang din si Kuya Jonas. Minsan nakapulaan dyan. Hindi pa nga lang po makakapag ng hanap buhay. Hindi pa kaya. Nararamdaman naman ni Kuya Jonas, nagsasabi naman siya kung kaya na o hindi. Pero Kuya Jonas, sa sitwasyon mo parang pwede ka na mag-asawa. Tawa si Kuya Jonas oh. Ang nga pinatay sa akin ang aking short ay masikip na. Masikip ng short? Hindi, dinataba nga. Oo nga, tumaba ka nga talaga. Nung pagpunta natin dito, kung babalikan natin yung video niya,
Hindi ganito katawan ni Kuya Jonas nun. Kumbaga sakto lang. Katamtaman. At naano ang kanyang short natikip. Sumikip ang short. Ano? Pero ano bang kain ni Kuya Jonas? Ano, kumbaga malakas, sakto. Kaya ngayon kumain. Malakas ang kumain ngayon. Malakas. Siguro kasi Kuya, talibas walang gawa, edi kain ang katong may makakain. So anong makakain, edi? sige lang ng sige. Dito naman po inaanuhan. Grabing layo mo na Kuya Jonas sa dati, oh. Napapanood mo yung video mo dati, hindi? Hindi mo napanood? Hindi mo nakita, hindi niya napapanood yung video niya dati? Hindi po. Ay, hindi, may napanood ka ka? Wala. Ngayon nga po pa ko, saka pa siya nagsiselfone. Ah, Kung ginagamit ang cellphone niya, naghahang. Dahil lang sa akin apo yun na pinagpalitan. ibig sabihin Kuya Jonas, wala kang napanood sa mga video mo dati? Wala. Hindi niya pala, ano ba, makakatulong kaya sa kanya kung makita niya, hindi na siguro, ano? Hindi na siguro kailangan. Hindi na ano at parang Hindi na siguro kailangan. Pero, ang advantage naman, kung makikita ni Kuya Jonas yung sitwasyon niya dati, hindi niya gusto yung bumalik sa ganun. Di ba, kung makikita ni Kuya Jonas yung ano niya dati. Paano dito yung mga Kuya Jonas, minsan, panoorin mo yung video mo. Yung pinakaunang video mo para makita mo kung ano yung sitwasyon mo nung nakita ka namin dati. Parang nang sa ganun, hindi mo nagugustuhin na bumalik ka pa sa ganung sitwasyon. Di ba? Pag minsan panoorin mo. Ha, Kuya Jonas? Pag minsan panoorin mo, ha? Pwede na yata natin isama si Kuya Jonas. Ha? Gusto mo bang pumunta sa birthday na anak ko sa 29? Ha? Hindi ba masyadong malayo? Candelaria? Meron ba kayong masasakyan? Hindi makalayas. Gusto mo ba pumunta sa Candelaria? Birthday na anak ko sa 29, pinapupunta ko yung mga kagaya mo, yung mga kahit paano natutulungan. Gusto mo pumunta? Ha? Ayaw mo? Bakit ba maraming pwedeng makilala doon? Di ba pakilala ako sa inyo? Sa iyo, ang pangalan ay Ninya. Ano Kuya Jonas, handa ka na ba mag-asawa? Ha? Hindi pa kaya? Pag may trabaho na, ano Kuya Jonas? Pag may trabaho na, pwede na mag-asawa si Kuya Jonas, magaling na eh. Kung nanay kayo makakapunta, pwede po kayong sabi sa amin kung may oras kayo. Malayo. Layo. Malapit lang, nararating nga namin dito eh. May service sana. Pagka po nagkataong may Pag may service. Lalo pa po yung mamalata kayo ng pamasahe. Pero ikaw Kuya Jonas, kapag kumakain ka naman ng mga gulay. Anong gulay kinakain mo? Sibatyo. Ano yun? Si Bachi daw po. Ano yung sibatchi? Alam po to siya, yung parang mga kadyos. Alam niyo yun? Alam niyo yung kadyos, yung hindi may mga bilog-bilog. Ay, parang sitaw siya. Parang sitaw, yung Yung malapad? malapad. Pag-giving. Sa ano ko nakikita yun eh, sa lipa, yung mga ini-steam. Yun ba yun? Mga nilalok, nagulang lang. Oo nga, yung bilog na malapad yung pagkabilog ng buto niya. Anong luto naman? Nagulang lang ho. Bisa yung kadyos naman sa ulam nilalahok. Yun ang kinakain niyang gulay. Wala naman po piling pa ulam yan. Walang pili. Hindi, kahit ano yung gusto. Pero dito, anong madalas na inuulam ni Kuya Jonas? Gulay ba o isda, karne? Oo, ano po, minsan karne, isda, Okay. may hawot. May hawot, sardinas. Kaya pala tumaba si Kuya Jonas eh, ano? Gumagamit ka pa ba ng Bioderm ngayon? Gumagamit ka pa ba? Hindi na? Wala nang pang maintenance yata si Kuya Jonas ng Bioderm Pero Kuya Jonas, natutuwa kami kasi sobrang laki ng pinagbago mo. Ikaw yung isa sa lagi namin pinagmamalaki na yung dating sitwasyon mo na ngayon ganito ka na. Ikaw yung pinagmamalaki namin sa mga nakakwentuhan namin. Alam mo ba yun? Na sabi ko, panoorin niyo si Kuya Jonas para makita nyo na walang imposible. Di ba, Nay? Napakalakatong pasasalamat Oo. talaga sa inyo. Yung parang imposible pero naging posible kay Kuya Jonas eh. Nawawala na talaga ng ano eh. Galing nga. Talagang sana nga maging ganito din yung iba nating tinutulungan kagaya kay Kuya Jonas. Nay, sa totoo lang alam kong okay siya. Kasi wala po ako sa inyo natatanggap na balita na Sabi ko nga po, okay lang din po. Kung wala mo hindi, dahil lang sa laki ng pinagbago. Dahil ako nanonood din nga na inyo, alam ko naman dami po ninyong pinupuntahan na mas ano. Kaya nga po sabi ko,
Alam ko na si Kuya Jonas ay maayos kasi wala naman ako tanggap kay nanay na si Jonas bumalik sa dati, may problema, ganito ganyan. Kaya sabi ko, ang dami din naghahanap ng update kay Kuya Jonas. Kaya sabi ko, ngayong araw, cancel muna natin yung iba. Si Kuya Jonas ang puntahan natin, kaya nandito kami ngayon. Kanina nga po yung nung asar na kausap ako sa doktora, hindi nga ako nare-reply agad. Tapos ako yung nagkulit ulit, kinukul. Hanggang sa siya nag-okay na, sabi ko ako. Nay, kayo po ba ng doktor? Saan kayo nag-uusap? Messenger po ba o number? Sa messenger po. Pero may number din kayo? Dati po may ano sa akin, bakit kayo nawala? Hindi ko alam kung... Contact number? Opo, hindi hinanap ko na hinanap sa akin, hindi ko maano eh. Ano na lang po yung pangalan ng ospital, Nay? St. Patrick's po. St. Patrick. Diyan po Okay. sa may plaza, tapatan ng plaza po ang... Sige, ganito na lang. Ang hanapin na lang natin yung St. Patrick. Matic, may contact yan dun. Doon natin kunin para makahingi din, may pa-check up din namin yung iba namin tinutulungan. Kanina nga po yung sekretary lang ang aking kinuhanan nung ano dahil wala pa si doktora. Alas 10 pa siya Kasi po yung iba kong pinagdala na psychiatrist, hindi sila nagbibigay ng turok eh. Gusto ko yung turok talaga kasi yun Opo, talaga. buti nga po yun eh, nag-ano siya. Dahil sabi ko nga po, baka pwedeng turok muna at hindi ko muna po maiba check up. Ano po, wala pa akong ano. Mula, Okay naman siya, di po kanina nagpunta ako dahil Lunes. opo, mula Kuya Jonas nung naging maayos ka, hindi ka naman nagkakasakit, ubusipon, lagnat. Hindi. Po, talaga bisa nagkahad niya na ambon-ambon. Oo. Sabi ko, ikaw naman ako, huwag mong sumayi sa ambon ng ulan at tapos baka kayo makan. Ano ba nandiyan sa mga po, hindi. Hindi siya nagkakasakit, anong po? Kuya Jonas, kapag ka naging maayos ka, kasi siya ba napunta pa dito sa bahay niya? Napunta pa rin po. Napunta pa rin? Ano ba ang pwede natin? Parang may dito pala yun. Ano bang pwede nating gawin dito sa bahay niya para kahit paano mapaayos natin? Ay, di nga, sabi ko, ipagkahalimbawa may pang-ano, kahit lang mapalkot na malaan. Gusto mo ba na mapagawan siya doon? Kapag Upo sana kung ano. ano ang magiging setup ninyo kapag ka nagawa yun? Doon na ba siya o dito pa din? Ay, di siguro po, ikaw kayo tutulog sa inyo ng mag-isa. Sa amin ka pa rin tutulog. Eh, yun nga po, hindi pa rin nga po maalis yung kanyang hindi siya napunta. Pero doon ka patitigil sa inyo. Yun nga po yun na, inaligo, na... O kaya tinatanong ko na para malaman natin yung purpose kung bakit kailangan siyang pagawa ng bahay. Kung ano yung magiging purpose, kung siya ba ay doon matutulog, doon ba siya titira. Ano lang po yan. Pagka napaayos yung bahay mo, doon ka natitira sa inyo. Doon ka natitira. Sa amin ka nakakain. Yun po. Sigurado ka? Kaya mo? Doon ka natutulog mag-isa. Hindi maganda mag-isawa ka para may kasama ka. Para dalawa kayo. Hindi, seryoso, Kuya Jonas, kaya mo na mag-isa. Kapag ka paayos natin yung bahay mo, doon ka natutulog. O dito pa din kay mama mo. Kay mama mo pa rin. Kumbaga papunta ka lang doon kapag ka-araw. Sige, kasi maliit lang naman guys yung area ni Kuya Jonas, kahit pagawa lang natin ng ano yun, ng pwede nating pagawa ng maliit na metal cladding yun. Kasi hindi ko mapagawa-gawa yung metal cladding na gusto ko eh, kasi yun nga, nagdi-disagree yung iba. Pero ito kay Kuya Jonas pwede ito, metal cladding, tapos kalahati pwede, half body, metal cladding, tapos i-double walling sa loob para hindi mainit. Kasi pumupunta siya dyan araw. Opo, sa araw. Sa amin, Diba? basta sa hapon ko, pagkakahapon na yan, kakain na, diretso na, tutulog na. So ang kinakailangan natin dyan, hindi siya mainit, hindi mainit. Kasi kapag ka nag-summer, ang metal cladding mainit kapag walang double walling. Pero pag may double walling, hindi yan mainit sa loob. Kaya pa pwede natin pagawa ng ganun. Sige po na, ganito, pag mimitingan at pag-usapan namin kung ano yung pwede nating, ano, ha? Opo, sir, Hindi, hindi paggawa naman po, natin. kung sakwa naman po, hindi totoo ka. Hindi naman Kung kailan rush. po kayo po. Oo, hindi rush. Hindi naman rush. Hindi naman po. Kasi si Kung Kuya sakwa Jonas naman po naman sa ay- amin na, gagawin. marami ka na nakakausap ng mga tao dito na nakakwentuhan mo. Pwede, malimit na din yan napunta sa, Sa taas, sa Karabasan. ba't may mga kaibigan ka na ba dyan? May mga kaibigan ka pinupuntahan? Mga barkada dyan Sino? sa labas eh. Ano pangalan? Ano pangalan? Tuntong ho. Tuntong. Antong?
Nga? Tantong. Kantong? Tantong. Ay, best friend Tantong. Po, best friend niya po yung Tantong. Pero may mga iba siyang barkada na mga nagtatrabaho. Okay. Mga dating barkada nung mga nasa trabaho po. Yung Tantong na sinasabi, na pinaka best friend niya dito sa Lapasan na nung Kaya panahon Jonas, niya ni, kapag ikaw ay naging maayos na magaling at kaya mo na magtrabaho, anong gusto mong trabaho? Kahit ano, yung pagtatricycle ba, handa ka pa rin balikan yun. Okay lang sa'yo yun, balikan mo yung ganun. Na ilang taon na si Kuya Jonas? 30 po. 30. Mas matanda pala talaga ako sa'yo. 2 taon ang tanda ako sa'yo pala. Ang kaedad mo pala ay si Rans. Ano? 31 ka na, matanda na rin pala to. Ito ang kaedad mo, 30. Si GM. 30 na yan. Kasi edad kayo. Oo. Kaka-30 ko lang. 30 yan, 29 nagpatuli. Dapat pa kayo mga nagkaasawa na mga 30 na. Oh, 29 nagpatuli yan ay. Ikaw kay Jonas, anong taong ka nagpatuli? Tanda mo? Hindi. No, hindi natanda ni Kuya Jonas. O sige Kuya Jonas, ganito. Sabi mo kanina, maliit na yung short mo eh. Ngayon, pumunta ka sa bilihan, ikaw nang bumili. Ibigyan kita pambili. Gusto mo? Ha? Punta ka sa bilihan, tapos, ikaw na yung bumili ng, ano mo, hawakan mo. Sa'yo na yan. Bumili. Walang ano man. Bumili ka ng short mo. Huwag naman yung sikip, baka pitted na no. Ay, kanina nga pa yung binili ko. Ayun, narinig ko. Sabi ko, manipis-nipis naman. Pagka isang araw ka ako uli. Kapag nung pa isang araw na akot sa akin at masigip na daw ang kanya. Masikip na short ka, Jonas. Kapag ka may oras kayo, tandaan mo, 29, ngayong Marso, kapag ka gusto mong pumasyal, magsabi ka kay mama mo, ha? At pwede nating gawa ng paraan siguro para makapunta ka, para makabanding ka namin. Layas, ano. Birthday kasi ng anak ko na 2. Pagka-birthday sila, so in-invite ko din naman dun yung mga iba kong tinutulungan. Eh, syempre, gusto ko, kung may kaya mo, pwede ka din pumunta. Ha? Kapag kaya mo, magsabi ka kay mama mo, ma, kaya kong punta tayo dun sa birthday. 29. Di ba? Gagawa natin ng paraan. Kung wala kang service, baka pwede magawa ng paraan yan. No? May karpentero kayang magbigay sa akin ng sukat dito, Nay? May malapit na karpentero dito sa inyo. Hindi ko lang, dala akin pong asawa, ng niyan, nasa Manggahan pa. Sa Manggahan. Para sana malaman ko kung Tingnan nga natin kung kaya natin estimate din. Tingnan natin yung Hindi ka Jonas makalat, nag-imis ka lang. Sumama kami kay Jonas. Tingnan Tinatan natin. mo na yung Kung kaya kong estimate yung laki ng bahay. Pasok tayo guys para malaman natin. Alin ko yung kama niya? Opo, pagpagtan ng cover. Tara nga, tingnan natin. Kasi pangako ko din to kay Jonas na papayos ko yung bahay niya basta't gumaling siya. So, tutuparan natin. Gibana pala! Ba't napunta ka pa dito, Gibana? Oh. Wala na, Kuya Jonas. Yung pinagmukmukan mo dati, sira na. Maliit lang to. Itong area na to. Swerte na nga at may pader na dito. Oh. Hindi ka na magpapagawa dito. Sa kabilang side. I-finishing na lang. O, dito na lang ang kailangan. Maliit lang to guys. Kahit pero hindi ganito kababa. Tatastasan natin. Mainit ito. Tatastasan natin syempre. Mainit nga po ang kasabi ko Taasan natin. nakakatigil din sa tanghali pagkainitan. Napakainit dito kay Jonas. Kaya mo magtambay dito? Kahit tanghali. Ang init. Ang baba ng yero. Pero dito pa yung mga damit niya na wala na. Nandun. Dito po sa kahon. Ibig sabihin dito pa rin talaga siya nagbibihis. Opo, dito po siya naligo. Diyan sa po niya, dito siya nagbibis. Talaga po, pagkakalaban niya, o di nakahanger na. Siya na naglalaban yan din? Galing na talaga si Kuya Sabi Jonas. ko nga po sa kanya, basta pagkakaligo niya, labahan na niya ang kanyang damit. Oo nga po. Sampay na. Sampay na. May Santo Niño ka pa dito. Tama si Kuya Pagkaalis Jonas. ka lang agyo ng mo, di ko sabi ko ayusin mo. Santo Niño ka pa dito. Tama yun kay Jonas, decision mo. Mapunta ka lang dito pag araw pag pinayos natin ha. Pero matulog ka dun pa rin kay mama mo ha. Kasi mamaya, di natin alam, maganda pa rin may nakakausap-usap ka. Tatalo yung okay na, pwede ka na dito. No, pag talagang totally ramdam niyang ayos na, di pwede na dito. Kasi siyempre mag-aasawa ka rin. Maghanap tayo ng aasawahin mo. Ayos. Pahanap patulong ko kay GM. Si GM nga walang jowa eh. Papatulong pa kaya.
Sira na guys oh. Nung napunta ako dito, may mga ano pa ito, tabing pa yan dyan oh. Mga trapal-trapal yata yun o ano. Mga yero-yero, flat sheet. Pero wala na talaga ito. Hindi nito matatambay yung pag nag-ulan. Isang bagyo na lang to kay Jonas, sira na. Giba na talaga. Baka mabagsakan ng bubong eh. Ano lang to na maliit ipagawa natin half body. Ano? Half body tapos metal cladding natin dito. Taas-taasan itong yero. Palagyan natin kisame para di mainit. Kasi nagtatambay siya dyan eh. Nay, pag may karpintero, sabihin mo po kung alam niyo yung metal cladding, i-estimate niya po ito. Opo. Ano? Kung hindi naman niya alam, di okay lang, mag-hard deflex tayo. Opo. Yung makapal, yung asawa kung alam po yun ang sukat-sukat. Tapos i-update niyo po ako na ha. Sabihin niyo po itong sukat na to. Kahit kung pwedeng isagad dito. Sagad natin dito. Malalaki-laki na ng Sagad natin konti. Ano, Nay? Sige po. Para may may matuitiran si Kuya Jonas. Kasi nga naman, darating ang oras na magiging totally okay na si Kuya Jonas 100%. Kailangan niya ng sariling bahay. So, ito na yun. Yan ang matutulong natin din sa kanya na isa pa. Yung magkaroon siya ng sarili niyang tahanan. Kasi mahal natin mag-asawa si Kuya Jonas. Ayan. Sige na, i-update niyo po ako. Antayin ko yung message niyo ha. Tapos pag nag-update kayo sa akin, babalik kami dito. Saan may hardware dito malapit? Dito po sa dinadaanan, may dumukulay. Dito po makikita ganyan po yung tulay dito. Saka po kayo nadaan pala, bypass? Dito. Dito. Paglabas namin dyan sa labasan niyo, papunta na kami doon. Bypass nga pala. Pero may malapit. Opo, may na malapit. hardware. Ito pagka-opo. Di doon na lang kami kukuha. I-update nyo kagad kami. Ha? Opo, ma'am natin. Para babalik kami at kuha kami doon ng materialis. Para mapasimulan. Sino pong gagawa pala? Baka po yung asawa ko na lang. Baka po kuha na lang ng isang makakatulong. Ang sa mga katulong. Ang asawa mo po ba nag-welding? Hindi. Nakakautay rin po. Nag-welding din. Kung hindi man, di magpapipilitan tayo gamit ng ibang materialis. Kung hindi sila sanay o kaya pwede naman kumuha na nag-welding talaga. Kung hindi. May machine ba siyang ginagamit? Opo, may wag. Meron pala eh. Hindi marunong talaga yun. Nakakautay po dahil isa rin pagka may mga ano dyan eh. Marunong yun si kuya kung may gamit siya. Ibig sabihin may marunong yun. Sige Kuya Jonas ha. Pabalik kami dito pag ma-update kami ni mama mo kung may sukat na. Bago kami dito pumunta, dadaan na kami ng hardware para magawa yung bahay mo. Naayos ba yun sa'yo? Ito tayo. Pagawan kita ng bahay para pag nag-asawa ka, may pagdadalang ka ng chicks mo. Ha? Sige, masaya kami at maayos ka na. Binisita lang talaga kita, tinignan ko kung ano na yung sitwasyon mo. Di tayo, mainit. Paano, susunod na lang ulit pag ha? Tapos kung abutin man ng pitsa 29 at wala pang update dun sa sukat, kung makakapunta ka, magsabi ka lang sa akin. Tapos panoorin mo yung video mo. Ha? Panoorin mo sa mama mo. Sa mama, panoorin ko yung video ko. Kung gano'n po kalaki yung ano. Kung ilang materials po yung magagamit, kung ilang hollow block, ilang semento dun sa flooring, pati pang finishing dun sa hollow block, yun. Tapos kung ilang yero, yun po, ganun ang kailangan. Okay sa'yo yung ganun kuya na bahay? Ayos sa'yo yun? Tapos huwag mo kalimutan yung sabi ko sa'yo, panoorin mo yung video mo ha? Kasi makakatulong yun sa'yo. Sa tingin ko lang, para nang sa ganun, hindi mo na balikan yung, ayaw mo nang balikan yung ganun na sitwasyon mo dati ha? Sige. Sige kaya Jonas, ngayon pupunta mo na kami ha? Binisita lang talaga kita kung ayos ka na ngayon. Sige. Salamat na. Kain ka. Sige. Wala. Ha? Pagkatapos mo lang. Ano ba tayo? Okay, sige. At magkita na ulit tayo sa susunod. Sabihin mo, timbre mo, pag gusto mo ng chicks, dadalang ka namin. Joke lang. Joke lang kay Jonas. Sige. So guys, yun. Nakita nyo kung gaano naka-okay si Kuya Jonas. Sabi ko nga, pinag-uusapan namin, sabi ko from 0% to 80% na ngayon si Kuya Jonas. Hindi nga lang 80, parang 90% na eh. Kunting-kunti na lang talaga, magiging totally 100% okay na siya.
ang napansin ko lang kay Kuya Jonas, yung pagsasalita lang, yun lang yung medyo hindi pa ganoon ka klaro, pero dahil yung naging epekto yun ng 5 taon ba naman na hindi siya nagsasalita, di ba? Kaya yung dila niya siguro umurong na ganyan o something, hindi nasanay, ganoon naman sadya. Kapag ka nga lang hindi ka lumakad ng 1 buwan, hindi ka na marunong maglakad noon after, kailangan mong praktisin ulit. So ganoon din yun. Kaya si Kuya Jonas ay kaya ito yung proof na kung bakit ko pinipilit guys yung turok. Kasi sa ilang beses din namin na kumbaga nasaksihan yung nagiging epekto ng turok, talagang naniniwala ako sa turok na yun talagang kailangan ng may kagaya ng sakit nila Nanay Presi. Kaya nung sa Lucena, pinapakiusap ko, tinanong ko yung doktor, sabi ko hindi po ba kailangan turukan or something, pero nagsasabi yung doktor na hindi naman daw kailangan. Kaya doon ako medyo sabi ko, bakit ganun, na parang yung sitwasyon ng tao ay yun yung kailangan, pero bakit hindi ina-allowed na mabigyan ng ganun. Kaya nga pinipilit ko na maturukan sana, kasi alam kong yun yung magpapagaling sa kanila. Kaya ngayon, before natin kumbinsin sila o mag-proceed tayo dun sa second step nga kay Nanay Presi na siya ay madalas sa Mandaluyong, itatry ulit natin pang ilang beses na to na makontak ulit yung doktora na nagtuturo kay Kuya Jonas. Tatry ulit natin na makontak siya, kasi hindi namin alam yung exact location kung saan. Binigay naman ni Nanay yung pangalan ng hospital, so hanapin namin yun. Hindi imposibleng walang number yun doon, meron at meron yun. So papaskid tayo, then hingi tayo ng turok sa kanya. Sila nang bahala naman doon na kung anong paraan nila para maturukan si Nanay Presi. Okay, maraming salamat, at salamat sa lahat ng naniwala na si Kuya Jonas ay gagaling. Yung prayer nyo malaking tulong yun, lalong-lalo na. Kaya thank you so much sa inyo sa pag-pray nyo sa kanya, at kita nyo na may resulta. Magaling na. Okay, so sa lahat din ng gustong tumulong sa kanya para magkaroon din ng sariling bahay, para mas maganda yung may pagawa natin, kontakin nyo lang po kami. Open po kami para kay Kuya Jonas. Maraming salamat sa inyo. God bless. Huwag tayo magdalawang isip na tumulong, kasi si God na yung bahala sa atin. Ingat po. God bless po. Be near you, I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.